Soberano at kataas-taasan, ang Inoong aming Diyos at aming Ama, sa sandaling ito, ako ay pumupunta sa iyong presensya upang sumigaw, upang hanapin, upang ipahayag na sa iyo lamang nakasalalay ang aming tagumpay. Tanging sa iyo nakasalalay ang aming kanlungan. Tanging sa iyo nakasalalay ang aming pag-asa. O Diyos na kataas-taasan, nasusulat sa awit 71, siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim na makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, at sa Kanya ako magtitiwala. At ipinapahayag ko, Panginoon, na ang bawat taong nananalangin kasama ko ngayon ay naninirahan sa ilalim ng iyong makapangyarihang anino. Sumisigaw ako, Panginoon, na ang bawat buhay dito ay manatili sa iyong espiritual na taguan, dahil ikaw ay isang matibay na Tur, ikaw ay isang hindi matitinag na Pader, ikaw ay isang ligtas na kanlungan. Ilang beses, Panginoon, sinubukan ng kaaway na maglunsad ng nagniningas na sibat sa amin. Ilang beses niya kaming sinubukang ibagsak, lipulin, ipahiya kami. Ngunit iningatan mo kami. Inalalayan mo kami. Itinaas kami ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong tapat na kanang kamay. At nasusulat din sa awit 71, sapagkat ililigtas kanya sa silo ng manganggayam at sa nakamamatay na salot. Sasalubungin kanya ng kanyang mga balahibo, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap ka ng kanlungan. Ang kanyang katotohanan ay iyong kalasag at baluti. Alleluia! Naniniwala ako sa salitang ito. Ipinapahayag ko na ang bawat salot, bawat masamang palaso, bawat sakit na ipinadala laban sa tahanan na ito, ay bumagsak ngayon sa lupa sa pangalan ni Jesus. Sumisigaw ako, Panginoon, takpan mo ang lalaking ito, ang babaeng ito, ang pamilyang ito ng iyong makapangyarihang mga pakpak, at bigyan sila ng katiwasayan na hindi mayaalok ng mundo. Kahit na ang 10,000 ay mahulog sa ating tabi, kahit na ang digmaan ay umikot, kahit na ang mga problema ay tila mas malaki kaysa sa atin, hindi tayo matatakot. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming lakas. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin. At gaya ng sinasabi sa awit 23, ang Panginoon ang aking pasto, hindi ako magkukulang. O kaluwalhatian, hindi namin gusto. Ang iyong paglalaan ay tiyak, ang iyong katapatan ay totoo, ang iyong kamay ay hindi nabibigo. Panginoon, patnubayan mo kami sa tabi ng tahimik na tubig, pasiglayin ang aming mga kaluluwa. Pahiran mo ang aming mga ulo ng sariwang langis at gawin ang aming mga tasa na umapaw. Kahit na lumakad tayo sa lambak ng anino ng kamatayan, kahit madilim ang gabi, kahit na pumatak ang mga luha sa ating mga meta, hindi tayo matatakot dahil kasama ka namin. Ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay umaaliw sa amin. Sumisigaw ako, Panginoon, na ang taong ito na kasama kong nananalangin ay palakasin ngayon. Naway maputol ang mga espiritual na tanikala. Naway mabasag ang mabigat na pamatok sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Dalangin ko, Panginoon, para sa proteksyon laban sa lahat ng kasamaan. Dalangin ko laban sa bawat gawain ng kadiliman na sumusubok na i-stalk ang bahay na ito. Dalangin ko laban sa bawat palaso ng inggit, laban sa bawat isinumpang salita, laban sa bawat namamanang sumpa.
At ipinapahayag ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, walang sandata na ginawa laban sa amin ay uunlad. Walang masamang sandata ang makakaroon ng kapangyarihan dahil tinakpan na tayo ng dugo ni Jesus at binigyan tayo ng tagumpay. Diyos ko, kung paanong nagtiwala si David sa iyo, gaya ng sinabi niya, bagaman palibutan ako ng hukbo, hindi matatakot ang puso ko. Ipinapahayag din namin na hindi kami matatakot dahil mas dakila siya na nasa loob natin kaysa sa nasa mundo. Panginoon, itaas ang taong ito na pagod, palakasin ang taong walang lakas. Bigyan ng bagong lakas ng loob ang nag-iisip na sumuko. Ipakita na may paraan, na may tagumpay na inihanda mo. O Diyos, gaano kalakas ang nakasulat, maaring mabuwal ang 1,000 sa iyong tagiliran at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Inanghawakan ko ang pangakong ito. Ipinapahayag ko ang pangakong ito sa bawat buhay na nananalangin kasama ko. Panginoon, buksan ang mga pinto kung saan walang mga pinto. Ibuhos ang probisyon kung saan may kakulangan. Magdala ng kapayapaan kung saan may digmaan. Magdala ng liwanag kung saan may kadiliman. Magdala ng buhay kung saan may kamatayan. Naniniwala ako, Panginoon, na ang panalangin ito ay umaakyat na sa iyong trono tulad ng isang matamis na bango at naniniwala ako na mayroon ng sagot, mayroon ng pagpapalaya, mayroon ng tagumpay na inilalabas sa sandaling ito. Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Aleluya sa kordero ng Diyos na nanalo at ginawa tayong higit pa sa mga mananakop. Panginoon, ingatan mo ang aming daan, ingatan mo ang aming pagpasok, ingatan mo ang aming paglabas. Iligtas mo kami sa nakatagong kasamaan, iligtas mo kami sa nakatagong kaaway, iligtas mo kami sa mga silo na hindi namin nakikita, iligtas kami sa mga pananambang na hindi namin alam. Sapagkat ikaw ang Diyos na sumasaliksik at nakakaalam ng lahat ng bagay. At nang huhula ako, walang salot na lalapit sa iyong bahay. Walang sumpa ang tatama sa iyong pamilya. Walang espiritu ng kahinaan ang magkakaroon ng autoridad sa iyong kalusugan. Sapagkat iniutos na ng Panginoon sa kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Aleluya! Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon naming Diyos at aming Ama, nagpapatuloy kami sa harap ng iyong presensya, sa pag-iyak, sa pagsuko, sa pagtitiwala, dahil alam namin na ikaw ay tapat at hindi nabibigo. Gaya ng nasusulat sa awit 71, sapagkat ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang pagwutos sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. O kaluwalhatian, naniniwala kami na ang mga anghel ay gumagalaw ng ngayon. Naniniwala kami na ang mga anghel ay nakapaligid sa bahay na ito, sa pamilyang ito, sa taong ito na nananalangin kasama ko ng may pananampalataya. Diyos ko, ipadala ang iyong mga mandirigmang anghel, ipadala ang iyong mga naglilingkod na anghel, ipadala ang iyong mga anghel ng proteksyon. Naway walang sumasalungat na puwersa ang makaroon ng autoridad sa buhay na ito, dahil ang iyong salita ay ginagarantiyahan. Itataas kanila sa kanilang mga kamay, baka mabali ang iyong paa sa isang bato. Panginoon, may mga tao rito na nanghihina, may mga taong natisod, naiyak, nahaharap sa spiritual, financial,
at mga paghihirap sa pamilya. Ngunit sumisigaw ako ng malakas, "Bumangon, Panginoon! Bumangon ka sa iyong kapangyarihan. Panghawakan mo ng iyong makapangyarihang kamay." At sinasabi rin ng iyong salita, "Tatapakan mo ang leon at ang ulupong. Yuyurakan mo ang batang leon at ang ahas." Alleluia! Ito ay isang pangako ng tagumpay laban sa bawat kaaway, laban sa bawat gawain ng kadiliman, laban sa bawat espiritu ng pang-aapi. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus, bawat espiritual na ahas na sumusubok na lasonin ka, mahulog sa lupa ngayon. Bawat umaatungal na leon na sumusubok na lamunin ka, igapos ngayon. Bawat magkasalungat na puwersa na sumusubok na magparalisa sa iyo, ay pupuksain ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng kordero. At sinabi rin ng Panginoon, sapagkat siya ay kumapit sa akin sa pag-ibig, ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya, sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. O kaluwalhatian, ang sinumang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya. Ang sinumang kumakapit sa Diyos ay hindi kailanman matatalo. Panginoon, kumakapit kami sa iyo ngayon. Hindi namin binibitawan ang iyong presensya. Hindi namin binibitawan ang iyong kapangyarihan. Hindi namin binibitawan ang iyong kamay na nakaunat sa amin. Diyos ko, gaya ng ipinapahayag ng awit 23, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang hawakan namin ang pangakong ito. Susundan tayo ng kabutihan. Susundan tayo ng awa. Susundan tayo ng tagumpay. Panginoon, takpan mo ang tahanan na ito ng iyong kabutihan. Ibuhos mo ang iyong awa sa pamilyang ito. Punan ang bahay na ito ng kapayapaan. Nawa ang iyong banal na espiritu ay naroon sa bawat silid, sa bawat puso, sa bawat hakbang ng taong ito na nagdarasal kasama ko ngayon. Oy Diyos, sumisigaw ako para sa ganap na pagpapalaya. Palayain mo ako sa paghihirap na ito. Palayain mo ako sa depresyon na ito. Palayain mo ako sa pagkabalisa na ito. Palayain mo ako mula sa masamang pang-aapi na ito. Sumisigaw ako, Panginoon, putulin ang mga espirituan na tanikala na nakabilanggo sa buhay na ito. Alisin, Panginoon, ang bawat masamang palaso sa isipan, ang bawat mabigat na pasanin sa kaluluwa, ang bawat takot na nakakulong sa puso. Sumisigaw ako, Panginoon, pagalingin mo ang may sakit. Hawakan ang sakit na ito na sinabi ng mga doktor na walang lunas. Hawakan ang sakit na ito na nagpipilit na bumalik. Pindutin ang lugar na ito na kalusugan na nangangailangan ng isang himala. Dahil ikaw si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. At ngayon, Panginoon, inihaharap ko sa iyo itong baso ng tubig. Simpleng tubig, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay nagiging punto ng pakikipag-ugnayan sa iyong kapangyarihan. Panginoon, italaga ang tubig na ito. Ilagay ang iyong di nakikita, supernatural na kapangyarihan sa loob nito, upang kapag ang taong ito ay uminom ng tubig na ito, sila ay mapalakas, mapanibago, gumaling, mapalaya, at mapalad. Gaya ng sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa kanya ng tubig na bumubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang tubig na ito ay magiging simbolo ng iyong buhay,
simbolo ng iyong presensya, simbolo ng iyong pagpapanibago. Kapag nakainom ang lalaking ito, magre-renew siya. Kapag nakainom ang babaeng ito, lalakas siya. Kapag umiinom ang pamilyang ito, naway magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, tagumpay at pagpapaala sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ipinapahayag ko na ang tubig na ito ay hindi magiging isang likido lamang. Ito ay magiging isang daluyan ng iyong biyaya, isang instrumento ng iyong pagpapahid, isang punto ng pakikipag-ugnayan sa iyong kapangyarihan. At hinihiling ko ngayon, Panginoon, na ang iyong banal na espiritu ay kumilos sa taong ito, na madama nila ang iyong presensya, na sila ay maapektuhan ng iyong kaluwalhatian, na sila ay mababago ng iyong pag-ibig. Alleluia! Luwalhati sa Diyos. Pakiramdam ko ay may pagliligtas na nangyayaring ngayon. Pakiramdam ko ay naputol ang mga tanikala. Pakiramdam ko ay bumabagsak ang mga pader. Pakiramdam ko ay dumating na ang tagumpay. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo. Kami ay nagpapahinga sa iyo. Isinusuko namin ang lahat sa iyong mga kamay, dahil ikaw ang aming pasto, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kuta. At ngayon, inanyayahan kita, aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, nang may pananampalataya, nang may pagtitiwala, nang may pagsuko, inumin itong nakalaan na tubig. Tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang himala na inilabas na ng Diyos sa iyong buhay. Luwalhati sa Diyos. Alleluia! Ginawa na ng Panginoon, sinagot na ng Panginoon, binigyan ka na ng Panginoon ng tagumpay. Kung naniniwala ka, ipahayag ito ngayon sa mga komento. Amen. Alleluia. Naniniwalay kay. Sumulat ng may pananampalataya, sumulat ng may autoridad, sumulat ng pagpapahayag na ang panalangin ito ay para sa iyong buhay. At higit pa, ibahagi ang panalangin na ito sa isang taong nangangailangan, dahil ang biyayang nakarating sa iyo ay makakarating sa marami pang buhay. Soberano at kataas-taasan, ang Inoong aming Diyos at aming Ama, sa sandaling ito, ako ay pumupunta sa iyong presensya upang sumigaw, upang hanapin, upang ipahayag na sa iyo lamang nakasalalay ang aming tagumpay. Tanging sa iyo nakasalalay ang aming kanlungan. Tanging sa iyo nakasalalay ang aming pag-asa. O Diyos na kataas-taasan, nasusulat sa awit 71, siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng lilim na makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, at sa Kanya ako magtitiwala. At ipinapahayag ko, Panginoon, na ang bawat taong nananalangin kasama ko ngayon ay naninirahan sa ilalim ng iyong makapangyarihang anino. Sumisigaw ako, Panginoon, na ang bawat buhay dito ay manatili sa iyong espiritual na taguan, dahil ikaw ay isang matibay na tour, ikaw ay isang hindi matitinag na pader. Ikaw ay isang ligtas na kanlungan. Ilang beses, Panginoon, sinubukan ng kaaway na maglunsad ng nagniningas na sibat sa amin. Ilang beses niya kaming sinubukang ibagsak, lipulin, ipahiya kami. Ngunit iningatan mo kami. Inalalayan mo kami. Itinaas kami ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong tapat na kanang kamay. At nasusulat din sa awit 71, sapagkat ililigtas kanya sa silo ng manganggayam at sa nakamamatay na salot. Sasalubungin kanya ng kanyang mga balahibo,
at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap ka ng kanlungan. Ang kanyang katotohanan ay iyong kalasag at baluti. Alleluia! Naniniwala ako sa salitang ito. Ipinapahayag ko na ang bawat salot, bawat masamang palaso, bawat sakit na ipinadala laban sa tahanan na ito, ay bumagsak ngayon sa lupa sa pangalan ni Jesus. Sumisigaw ako, Panginoon, takpan mo ang lalaking ito, ang babaeng ito, ang pamilyang ito ng iyong makapangyarihang mga pakpak at bigyan sila ng katiwasayan na hindi may aalok ng mundo. Kahit na ang 10,000 ay mahulog sa ating tabi, kahit na ang digmaan ay umikot, kahit na ang mga problema ay tila mas malaki kaysa sa atin, hindi tayo matatakot. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming lakas. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa amin. At gaya ng sinasabi sa awit 23, ang Panginoon ang aking pasto, hindi ako magkukulang. O kaluwalhatian, hindi namin gusto. Ang iyong paglalaan ay tiyak, ang iyong katapatan ay totoo, ang iyong kamay ay hindi nabibigo. Panginoon, patnubayan mo kami sa tabi ng tahimik na tubig, pasiglayin ang aming mga kaluluwa, pahiran mo ang aming mga ulo ng sariwang langis at gawin ang aming mga tasa na umapaw. Kahit na lumakad tayo sa lambak ng anino ng kamatayan, kahit madilim ang gabi, kahit na pumatak ang mga luha sa ating mga meta, hindi tayo matatakot dahil kasama ka namin. Ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay umaaliw sa amin. Sumisigaw ako, Panginoon, na ang taong ito na kasama kong nananalangin ay palakasin ngayon. Naway maputol ang mga espiritual na tanikala. Naway mabasag ang mabigat na pamatok sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Dalangin ko, Panginoon, para sa proteksyon laban sa lahat ng kasamaan. Dalangin ko laban sa bawat gawain ng kadiliman na sumusubok na i-stalk ang bahay na ito. Dalangin ko laban sa bawat palaso ng inggit, laban sa bawat isinumpang salita, laban sa bawat namamanang sumpa. At ipinapahayag ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, walang sandeta na ginawa laban sa amin ay uunlad. Walang masamang sandeta ang makakaroon ng kapangyarihan dahil tinakpan na tayo ng dugo ni Jesus at binigyan tayo ng tagumpay. Diyos ko, kung paanong nagtiwala si David sa iyo, gaya ng sinabi niya, bagaman palibutan ako ng hukbo, hindi matatakot ang puso ko. Ipinapahayag din namin na hindi kami matatakot dahil mas dakila siya na nasa loob natin kaysa sa nasa mundo. Panginoon, itaas ang taong ito na pagod, palakasin ang taong walang lakas. Bigyan ng bagong lakas ng loob ang nag-iisip na sumuko. Ipakita na may paraan, na may tagumpay na inihanda mo. O Diyos, gaano kalakas ang nakasulat, maaring mabuwal ang 1,000 sa iyong tagiliran at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Inanghawakan ko ang pangakong ito. Ipinapahayag ko ang pangakong ito sa bawat buhay na nananalangin kasama ko. Panginoon, buksan ang mga pinto kung saan walang mga pinto. Ibuhos ang probisyon kung saan may kakulangan, magdala ng kapayapaan kung saan may digmaan, magdala ng liwanag kung saan may kadiliman, magdala ng buhay kung saan may kamatayan. Naniniwala ako, Panginoon, na ang panalangin ito ay umaakyat na sa iyong trono tulad ng isang matamis na bango
At naniniwala ako na mayroon ng sagot, mayroon ng pagpapalaya, mayroon ng tagumpay na inilalabas sa sandaling ito. Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Aleluya sa kordero ng Diyos na nanalo at ginawa tayong higit pa sa mga mananakop. Panginoon, ingatan mo ang aming daan, ingatan mo ang aming pagpasok, ingatan mo ang aming paglabas. Iligtas mo kami sa nakatagong kasamaan, iligtas mo kami sa nakatagong kaaway, iligtas mo kami sa mga silo na hindi namin nakikita, iligtas kami sa mga pananambang na hindi namin alam, sapagkat ikaw ang Diyos na sumasaliksik at nakakaalam ng lahat ng bagay. At nang huhula ako, walang salot na lalapit sa iyong bahay. Walang sumpa ang tatama sa iyong pamilya. Walang espiritu ng kahinaan ang magkakaroon ng awtoridad sa iyong kalusugan. Sapagkat iniutos na ng Panginoon sa kanyang mga anghel na bantayan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Aleluya! Luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon naming Diyos at aming Ama, nagpapatuloy kami sa harap ng iyong presensya, sa pag-iyak, sa pagsuko, sa pagtitiwala, dahil alam namin na ikaw ay tapat at hindi nabibigo. Gaya ng nasusulat sa awit 71, sapagkat ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang pagwutos sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. O kaluwalhatian, naniniwala kami na ang mga anghel ay gumagalaw ng ngayon. Naniniwala kami na ang mga anghel ay nakapaligid sa bahay na ito, sa bahay na ito, sa pamilyang ito, sa taong ito na nananalangin kasama ko ng may pananampalataya. Diyos ko, ipadala ang iyong mga mandirigmang anghel, ipadala ang iyong mga naglilingkod na anghel, ipadala ang iyong mga anghel ng proteksyon. Naway walang sumasalungat na puwersa ang makaroon ng awtoridad sa buhay na ito, dahil ang iyong salita ay ginagarantiyahan. Itataas kanila sa kanilang mga kamay, baka mabali ang iyong paa sa isang bato. Panginoon, may mga tao rito na nanghihina, may mga taong natisod, naiyak, nahaharap sa spiritual, financial, at mga paghihirap sa pamilya, ngunit sumisigaw ako ng malakas. Bumangon, Panginoon. Bumangon ka sa iyong kapangyarihan. Panghawakan mo ng iyong makapangyarihang kamay. At sinasabi rin ng iyong salita, tatapakan mo ang leon at ang ulupong. Yuyurakan mo ang batang leon at ang ahas. Aleluya! Ito ay isang pangako ng tagumpay laban sa bawat kaaway, laban sa bawat gawain ng kadiliman, laban sa bawat espiritu ng pang-aapi. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus, bawat espiritual na ahas na sumusubok na lasonin ka, mahulog sa lupa ngayon. Bawat umaatungan na leon na sumusubok na lamunin ka, igapos ngayon. Bawat magkasalungat na puwersa na sumusubok na magparalisa sa iyo ay pupuksain ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng kordero. At sinabi rin ng Panginoon, sapagkat siya ay kumapit sa akin sa pag-ibig, ililigtas ko siya, sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. O kaluwalhatian, ang sinumang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya. Ang sinumang kumakapit sa Diyos ay hindi kailanman matatalo. Panginoon, kumakapit kami sa iyo ngayon. Hindi namin binibitawan ang iyong presensya. Hindi namin binibitawan ang iyong kapangyarihan. Hindi namin binibitawan ang iyong kamay na nakaunat sa amin. Diyos ko, gaya ng ipinapahayag ng awit 23,
Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang hawakan namin ang pangakong ito. Susundan tayo ng kabutihan. Susundan tayo ng awa. Susundan tayo ng tagumpay. Panginoon, takpan mo ang tahanan na ito ng iyong kabutihan. Ibuhos mo ang iyong awa sa pamilyang ito. Punan ang bahay na ito ng kapayapaan. Nawa ang iyong banal na espiritu ay naroon sa bawat silid, sa bawat puso, sa bawat hakbang ng taong ito na nagdarasal kasama ko ngayon. O Diyos, sumisigaw ako para sa ganap na pagpapalaya. Palayain mo ako sa paghihirap na ito. Palayain mo ako sa depresyon na ito. Palayain mo ako sa pagkabalisa na ito. Palayain mo ako mula sa masamang pang-aapi na ito. Sumisigaw ako, Panginoon, putulin ang mga espiritual na tanikala na nakabilanggo sa buhay na ito. Alisin, Panginoon, ang bawat masamang palaso sa isipan, ang bawat mabigat na pasanin sa kaluluwa, ang bawat takot na nakakulong sa puso. Sumisigaw ako, Panginoon, pagalingin mo ang may sakit. Hawakan ang sakit na ito na sinabi ng mga doktor na walang lunas. Hawakan ang sakit na ito na nagpipilit na bumalik. Pindutin ang lugar na ito na kalusugan na nangangailangan ng isang himala. Dahil ikaw si Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. At ngayon, Panginoon, inihaharap ko sa iyo itong baso ng tubig. Simpleng tubig, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay nagiging punto ng pakikipag-ugnayan sa iyong kapangyarihan. Panginoon, italaga ang tubig na ito. Ilagay ang iyong di nakikita, supernatural na kapangyarihan sa loob nito, upang kapag ang taong ito ay uminom ng tubig na ito, sila ay mapalakas, mapanibago, gumaling, mapalaya at mapalad. Gaya ng sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa kanya ng tubig na bumubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang tubig na ito ay magiging simbolo ng iyong buhay, simbolo ng iyong presensya, simbolo ng iyong pagpapanibago. Kapag nakainom ang lalaking ito, magre-renew siya. Kapag nakainom ang babaeng ito, lalakas siya. Kapag umiinom ang pamilyang ito, naway magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan, tagumpay, at pagpapaala sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ipinapahayag ko na ang tubig na ito ay hindi magiging isang likido lamang. Ito ay magiging isang daluyan ng iyong biyaya, isang instrumento ng iyong pagpapahid, isang punto ng pakikipag-ugnayan sa iyong kapangyarihan. At hinihiling ko ngayon, Panginoon, na ang iyong banal na espiritu ay kumilos sa taong ito, na madama nila ang iyong presensya, na sila ay maapektuhan ng iyong kaluwalhatian, na sila ay mababago ng iyong pag-ibig. Alleluia! Luwalhati sa Diyos. Pakiramdam ko ay may pagliligtas na nangyayaring ngayon. Pakiramdam ko ay naputol ang mga tanikala. Pakiramdam ko ay bumabagsak ang mga pader. Pakiramdam ko ay dumating na ang tagumpay. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo. Kami ay nagpapahinga sa iyo. Isinusuko namin ang lahat sa iyong mga kamay, dahil ikaw ang aming pasto, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kuta. At ngayon, inanyayahan kita, aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, nang may pananampalataya, nang may pagtitiwala, nang may pagsuko,
Inumin itong nakalaan na tubig. Tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang himala na inilabas na ng Diyos sa iyong buhay. Luwalhati sa Diyos. Alleluia! Ginawa na ng Panginoon. Sinagot na ng Panginoon. Binigyan ka na ng Panginoon ng tagumpay. Kung naniniwala ka, ipahayag ito ngayon sa mga komento. Amen. Alleluia! Naniniwala kay. Sumulat ng may pananampalataya, sumulat ng may autoridad, sumulat ng pagpapahayag na ang panalangin ito ay para sa iyong buhay. At higit pa, ibahagi ang panalangin na ito sa isang taong nangangailangan dahil ang biyayang nakarating sa iyo ay makakarating sa marami pang buhay.